Magandang umaga po, mga kapatid, kay Kristo. Ito po ang huling pagtalakay natin sa Katesismo, kung saan tatalakayin natin ang ika-52, ano po, na may pahina 127, 128, and 129. At may ganito pong katanungan: ano ang ika-6 na pagsamo? Pero bago po patuloy, ang ika-52 araw ng Panginoon ay may tatlong katanungan, subalit isang bahagi po lamang sa tanong ang sinagot ng sermong ito. Dahil kung lalahating talakayin ang tatlong tanong, ang sagot sa ilalim ng Lord's Day 52, nangailangan gawan ito ng 2 o 3 pang sermon. Masyado pong hahaba at kakain ng mahabang oras, at baka po di na tayo makapag-celebrate ng ating Christmas party. Ito, tayo po magpatuloy sa araw ng Panginoon bilang 52 na may tanong na ano ang ika-6 na pagsamo. Ito po ang kasagutan. At huwag mo kaming iadya sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, na ang ibig sabihin ay sa ganang aming sarili, kami ay napakahina, kung kaya't hindi kami makapanindigan kahit isang saglit. Higit pa rito, ang aming kinikilalang kaaway, ang diablo, ang kamunduhan, at ang aming sariling kalamnan, ay hindi tumitigil sa pag-atake laban sa amin. Higit pa rito, dahil dito, loobin mo nawang katigan kami't palakasin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, nang sa gayon, sa espiritual na pakikibaking ito, hindi malugmok sa pagkatalo, kundi parating matatag naming mapaglabanan ang aming mga kaaway hanggang sa wakas ay mapasa amin ang ganap na tagumpay. Ang ikalawang tanong: paano mo tinatapos ang iyong panalangin? Ito po ang sagot: sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailanman. Na ang ibig sabihin ay ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa iyo dahil ikaw bilang aming hari na may kapangyarihan sa lahat ng bagay ay nagnanais na kayang-kayang magkaloob sa amin ng mabuti. At dahil hindi kami, kundi ang iyong banal na pangalan ang nararapat tumanggap ng lahat ng kalwalhatian magpa sa walang hanggan. Ang ikatlong tanong po ay ito: ano ang ibig sabihin ng amen? Ito po ang sagot. Ang ibig sabihin ng amen ay ito ay totoo at tiyak, sapagkat mas tiyak na pinakikinggan ng Diyos ang aking panalangin kaysa aking maramdamang pagnanais na makamtan ito mula sa Kanya. Ang konsepto po ng mensaheng ito ay hango mula kay Reverend C. Bowman, na may pamagat na sa harap ng galit ni Satanas, itinuturo ng Panginoon na makipag-usap tayo sa Diyos tungkol sa ating mga kahinaan. Humiling ang mga alagad sa Panginoon, naturuan sila kung paano manalangin. Itinuro ni Jesus sa 12 at sa atin na tawagin ang Diyos na Ama at kilalanin na tayo ay Kanyang mga anak. At magsalita sa Diyos tungkol sa pag-aaral sa Kanyang pangalan, ang pagdating ng Kanyang kaharian at iba pa. Nung nakaraang linggo, tinalakay natin ang ika-5 paksa na dapat banggitin ng mga alagad sa Diyos, ang tungkol sa kanilang kasalanan, at kung maaari bang patawarin ng Diyos ang mga ito. Ibig sabihin, tratuhin na parang hindi sila nagkasala kailanman. Dagdag pa rito, kailangan sabihin ng mga alagad at natin din sa harap ng Diyos
sa pamamagitan ng mga pangyarihang gawain ng banal na Espiritu sa ating makasalanang puso, ay pinapatawad din natin ang mga nagkakasala laban sa atin. Gayunman, hindi natapos ang turo ng Panginoon tungkol sa panalangin sa ikailimang kahilingan. Idinagdag niya ang ika-6. Huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami mula sa masama. Habang tinutuklas natin kung paano manalangin mula sa Panginoon, kailangan nating maunawaan kung paano manalangin mula sa Panginoon. Kailangan nating maunawaan kung bakit itinuro ng ating tagapagligtas ang panalangin ito. Bukod dito, ano ang mga implikasyon ng panalangin ito sa ating pamumuhay? Maaari ba tayong pigilan ng ating mga kilos na manalangin, lalo sa panalangin ito? Kapag itinuturo sa atin ng Panginoong Hesukristo ang ika-6 na kahilingan, isinaalang-alang niya ang ilang mga katotohanan sa buhay. Kabilang dito ang katotohanan ng ating kahinaan. Ang galit ni Satanas, ang soberenya at pagkalinga ng Ama upang lubos nating maunawaan ang ika-6 na kahilingan, kailangan nating harapin ang katotohanan ito. Ang buod ng sermong ito ay ganito. Sa harap ng galit ni Satanas, itinuturo ng Panginoon na makipag-usap tayo sa Diyos tungkol sa ating mga kahinaan. Mayroon pong 3 punto na binibigay ang araling ito. Una, bakit mahalagang ipanalangin ang petisyong ito? Pangalawa, bakit posible ang kahilingang ito? At ang pangatlo, bakit may mga bunga ang kahilingang ito? Isa-isahin po natin. May mga halagang bagay na dapat nating ibigyan ng diin. Una, ang ating kahinaan. Hindi gusto ng sinuman na maging mahina. Lahat tayo ay nagnanais maging malakas. Halimbawa, ang mga kabataan na tumitingin sa salamin upang makita kung lumalakas ang kanilang mga bisig. O sinasabi ng mga teenager na kaya nilang magdesisyon para sa kanilang sarili. Maging ang mga matatanda, ayaw amining sila ay nangangailangan ng tulong. Sa halip, gusto nilang magmukhang malakas at independent. Ngunit sinabi sa atin ng Diyos na hindi ito totoo. Ayon sa Biblia, tayo ay mahina at lubos na umaasa sa Kanya. Sa Aklat ng Awit, Kabanata 103, talatang 14 hanggang 16, ay ito ang sinasabi. Sapagkat nalalaman niya kung paano tayo ginawa na tayo'y alabok. Ang buhay ng tao ay tulad ng damo, tulad ng bulaklak, na parang at nalalanta kapag dumaan ang hangin. Pinapaalala ng Diyos na tayo ay nilikha lamang mula sa alabok. At ang ating buhay ay tulad ng bulaklak, panandalian, madaling mawala. Gayon din naman, sinabi rin Jesus sa Aklat ng Juan, Kabanata 15, talatang 5. Ganito po ang sinasabi. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay magbubunga ng marami. Sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Sa madaling salita, wala tayong kakayahang tumayo ng mag-isa. Kahit akala natin ay malakas tayo, sapagkat ito ang sinasabi ng unang Korinto. Kabanata 10, talatang 12. Kaya't ang nag-aakalang siya'y nakatayo, mag-ingat. Bakit? Baka siya'y mabuwal. Ano po?
Ang pangalawa, ang poot ni Satanas. Isa pang katotohanang binanggit ni Jesus ay ang galit ni Satanas. Sinabi sa pahayag, Kabanata 12, talatang 12, ay ganito, Saba ng lupa at dagat, sapagkat bumaba sa inyo ang Diablo na may malaking puot, sapagkat alam niyang kaunti na lamang ang kanyang panahon. Si Satanas ay galit sa mga manampalataya at ginagamit ang lahat ng paraan upang tayo iligaw. Si Satanas ay hindi nag-iisa. Sa kanyang mga gawain, mayroon siyang kakampi. Sa palagay niyo, sino po ang kakampi ni Satanas? Ang una, ang sanlibutan. Ang mundo o ang makasalang lipunan ay tumutukoy kay Satanas upang ilayo tayo sa Diyos. Sinabi sa Aklat ng Juan, Kabanata 15 at talatang 11, ay ganito po, Kung kayo'y taga-sanlibutan, ibigin kayo ng sanlibutan. Ngunit, dahil kayo hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y hinirang ko mula sa sanlibutan, kaya napopot sa inyo ang sanlibutan. Ang kultura ng mundo ay taliwas sa kalooban ng Diyos. Ito'y nagtuturo ng makasariling pananaw, inuuna ang sariling kasiyahan, at nag-aanyaya ng kasalanan. Pinapalakas nito ang tukso na sumusunod sa sariling kagustuhan kaysa sundin ang Diyos. Pangalawa, ang ating laman. Kahit binago na tayo ng banal na Espiritu, nananatili pa rin ang ating makasalanang kalikasan. Kaya may labanan sa loob natin. Gagawin ba natin ang kalooban ng Diyos? O ang tukso ng kasalanan? Sa Aklat ng Roma, Kabanata 7, talatang 15, ay inilarawan ni Pablo ang kanyang pakikibaka. Sorry po. Sapagkat ang mabuting nais ko ay hindi ko ginagawa. Ano po? Kundi ang masama na ayaw ko. Ano po? Iyon ang ginagawa ko. Ito ang pakikibaka ni Apostol Pablo. Ang ating laman ay madaling mahulog sa kasalanan. Kahit gusto nating sumunod sa Diyos, madalas tayo nadadala ng ating mga kahinaan. Tingnan po natin ang halimbawa na pangyayaring naganap kay Pedro. Si Pedro ay isang halimbawa ng kahinaan ng tao. Nang sinabi ni Jesus na si Satanas ay humiling ng pahintulot upang subukin ang mga alagad, sinabi ni Pedro, nakatala po sa Lucas 22:33, Panginoon, handa akong makasama ka sa bilangguan at sa kamatayan. Ngunit alam ni Jesus ang totoo. Sinabi niya kay Pedro na bago tumilaw ang manok, 3 beses niya akong ikakaila. At nang dumating ang tukso, si Pedro nga ay bumaksak. Ipinapakita nito na kahit akala natin ay malakas tayo sa harap ng tukso at ng galit ng kaaway, tayo'y mahina. Dahil dito, itinuro ni Jesus sa mga alagad ang kahalagahan ng panalangin. Excuse me. Sinabi niya, dapat nilang ipanalangin na ito. Ama, huwag mo kaming hayaang humarap sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Kinakailangan natin kilalanin ang ating kahinaan at ang lakas ng ating kaaway. Hilingin natin sa Diyos na ilayo tayo sa mga sitwasyon kung saan tayo maaaring matukso at iligtas tayo mula sa mga bitag ng Diablo. Sa Kanya lamang tayo makakuha ng kalakasan upang manatiling tapat sa kabila ng pagsubok. Yun po ang unang punto. At ang ikalawang punto ay ito. Bakit posible
ang panalangin ito. Totoo, ayaw natin ng pakiramdam na tayo mahina. Kaya't ang panalangin ng ika-6 na petisyon ay hindi madali. Ito'y nagpapakumbaba sa atin. Ngunit narito ang magandang balita. Ang ating Panginoon ay nagbibigay ng matibay na dahilan para manalangin tayo ng petisyong ito. Tingnan natin muli ang Lucas 22. Sinabi ni Jesus kay Simon Pedro at sa iba pang mga alagad, ang tungkol sa hinihiling ni Satanas sa harap ng Diyos sa langit. Ngunit idinagdag ni Jesus ang isang napakahalagang detalye. Ang sabi sa talata 32, ngunit ipinanalangin kita na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. Napansin ninyo? Alam ni Jesus na mahina si Pedro. Kaya sa harap nang hiningi ni Satanas si Jesus, mismo ang namagitan sa Diyos para kay Pedro. Makita rin natin sa kasulatan ang panalangin ni Jesus para sa kanyang mga alagad tulad ng mababasa sa Juan 17 sa panalangin na iyon, sinabi ni Jesus sa Ama, idinadalangin ko sila. Hindi ko idinadalangin ang sanlibutan, kundi sila na ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y sa iyo, banal na Ama. Ingatan mo sila sa magitan ng iyong pangalan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. John 17:9. Ito ang panalangin ni Jesus para sa kanyang mga alagad. Hiniling niya sa Diyos, hindi na ilayo sila sa mundo, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi ibig sabihin nito na ilayo sila ng Ama sa mga tukso at pagsubok. Sa halip, ang hinihingi ni Jesus ay bantayan sila ng Diyos. Ingatan sila at bigyan sila ng lakas sa gitna ng mga pagsubok ni Satanas. Dapat asahan ng mga alagad ang pag-atake ni Satanas. Ayon sa pahayag 12, ang dragon na pinalayas mula sa langit ay galit na galit at nagdadala ng tukso. Ang kasalanan ay tiyak na darating. Ngunit ito hindi dapat maging sanhi ng pag-aalala sapagkat si Jesus mismo ang nanalangin para sa kanila. At ang Ama ay laging nakikinig sa anak. Kaya sinabi ni Jesus kay Pedro sa Lucas 22:32b, kapag nagbalik loob ka na sa akin, palalakasin mo ang iyong mga kapatid. Pansinin po natin. Sinabi ni Jesus, kapag nagbalik loob, ang sinabi, hindi kung sakaling. Ano po? Alam ni Jesus na hindi lamang matitisan si Pedro, kundi babangon din siya sa tulong ng Diyos. Walang makakuha isa man sa mga anak ng Diyos mula sa kamay ng Diyos. At ganun nga ang nangyari. Ano po? Matapos ay kailan ni Pedro ng 3 beses si Jesus, naalala niya ang sinabi ng Panginoon at siya lumabas na umiiyak. Ayun po, sinabi ng Lucas 22:62. At iyon ang tanda ng pagsisisi at patunay na dininig ng Ama ang panalangin ng kanyang anak. Ang katotohanan ito ay hindi lamang totoo para kay Pedro at sa mga alagad noon, kundi para din sa atin ngayon. Matapos ipanalangin ni Jesus ang mga alagad, sinabi niya sa Juan 17:20, idadalangin ko rin ang mga sasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Ngayon, ang galit ng Diablo ay patuloy na gumagawa ng digmaan laban sa mga anak ng Diyos. At tayo sa ating sariling lakas ay hindi kayang tumayo sa harap ng mga kanyang mga atake. Ang mundo ay kaalyado ng Diablo upang pabaksakin tayo at ang ating sariling laman ay madaling mahulog sa kanyang mga tukso. Ngunit mga kapatid, may dahilan tayo upang manalangin
ng may tiwala sa Diyos. Maaari nating hilingin sa Kanya na huwag tayong ilagay sa mga sitwasyon ng tukso at iligtas tayo mula sa masama. Maaari nating gawin ito ng may kumpiyansa sapagkat si Jesus mismo ang nanalangin para sa atin. At dahil alam natin na ang Ama ay laging nakikinig sa panalangin ng anak, matitiyak natin na ingatan tayo ng Diyos sa Kanyang mga kamay upang magawa natin ang Kanyang kalooban. Kilalanin ang Kanyang paghahari at purihin ang Kanyang pangalan. Yun po ang ikalawang punto. Ano po? At dadako po tayo sa ikatlong punto. Bakit may mga bunga ang panalangin ito? Ibig bang sabihin ng lahat ng ito na pwede tayong maging pabaya? Dahil hahawakan naman tayo ng Panginoon. Ang mga alagad ay humingi ng gabay kung paano manalangin, kung paano makipag-usap sa Diyos. Pero naintindihan natin mga kapatid na ang pananalita at gawa ay magkasama. Kapag iba ang sinabi at iba ang ginawa, ito'y isang kasinungalingan. Medyo yan ko lang po ng konti. Maski sa ating pananampalataya sa mga gagawa, maraming dito nagkakamali. Sabihin nila, pupunta ako sa inyo, may Bible study sa inyo, pero hindi mo minsan nagagawa. Bakit? Ito po sinasabi kung tayo mananalangin. Kung ano sinabi ng ating bibig, hindi natin nagawa, tayo nagsisinungaling. Dito lang po yung sinabi ng ikapang-anin pagsamo. Ang nais ng Panginoon ay aminin natin sa Kanya ang ating kahinaan. At kilalanin din natin na ginagawa ng galit ng Diablo ang lahat upang pigilan tayo sa pagsunod sa ating Diyos, sa Kanyang kalooban, at pagkilala sa paghahari ni Kristo. Kaya't lumalapit tayo sa Kanya para sa proteksyon, humihingi na huwag niya tayong ilagay sa mga sitwasyon kung saan maaaring matinding subukin ni Satanas ang ating pananampalataya. Ngunit ang ganitong panalangin ay may bunga. Hindi tama matapos manalangin ng ganito ay pumunta tayo sa isang lugar o sitwasyon kung saan alam nating mas madali tayong matukso ni Satanas. Ang utos ni Jesus na ipanalangin na ika-anim na petisyon ay kasabay na nagbibigay ng babala sa atin na mag-ingat sa ating mga hakbang. Itinuturo nito na umiwas tayo sa mga kalagayan kung saan mas madali tayong matatalo ng Diablo. Alalahanin natin ang sinabi ng Kabanatang Lucas 22. At sa mga talata nito, sa 31-34, si Pedro ay napapalibutan ni Jesus at ng 10 alagad. Mga kapatid sa Panginoon, lahat ng binago ng Espiritu Santo, lahat ay naghahangad kahit sa kanilang kahinaan na gawin ang kalooban ng Panginoon. Sinabi ni Jesus kay Pedro, ang hiling ni Satanas, pero naramdaman ni Pedro na mas malakas siya. Kaya't sinabi niya, handa akong sumama sa iyo kahit sa kulungan o sa kamatayan. Nakita niyo po? Nandun siya, nakapalibot sa kanya si Jesus at ang mga alagad. Parang nandun tayo sa iglesia, malakas tayo. At ito po ang sumunod. Sa talata 54-62, muli na namang napalibutan si Pedro. Ano ang pumalibot sa kanya? Pero iba na ang grupo. Sa pagkakakaitong ito, puro mga sundalo ang naroong kasama ang isang batang babae. May mga espada sila at pamalo ang mga sundalo. At magaspang ang kanilang pananalita. Malayo si Jesus, ang taong kanilang inaresto. Sa ganitong kapaligiran, sinabi ng batang babae, kasama rin siya ni Jesus. Ang lakas ng loob ni Pedro ay nawala. Naubos. Bakit nagbago ang sitwasyon? Nasa kapaligiran siya ng kawalang Diyos at kasalanan. Isang mundo na laban sa Diyos at sa kanyang kalwalhatian.
At si Satanas ay may malakas na kakampi, ang sariling takot ni Pedro. Ayaw nilang mahuli tulad ni Jesus. Takot siyang masaktan. Kaya't bumaksak siya sa tukso ni Satanas. Ano ang ating matututunan dito? Matututunan natin, mga kapatid, na may mga lugar o sitwasyon kung saan mas madali tayong bumaksak sa tukso. Narito ang aral. Hindi natin maaaring hilingin sa Diyos na huwag mo kaming ihatid sa tukso at pagkatapos ay sadyang pumunta sa mga lugar o sitwasyon alam nating mahina tayo. Kailangan natin gumamit ng karunungan. Alam natin mula sa kasulatan at sa ating sariling karanasan na may kapaligiran na mas nagiging bukas tayo sa tukso ni Satanas. Hindi mo pwede ipanalangin ang ika-6 na petisyon. At pagkatapos ay pumunta sa tindahan para silipin ang mga magasin na hindi kaaya-aya. Hindi mo rin pwedeng aminin sa Diyos ang iyong kahinaan at ang galit ni Satanas. Humiling na iligtas mula sa masama. At pagkatapos ay manonood ng TV para hanapin ang mga bagay na nakatutuwa, ngunit hindi nakabubuti. Kung gayon mo ito ginagawa, ipinakikita mong hindi mo siniseryoso ang iyong panalangin. At nawawala ang saysay ng susunod pang mga panalangin. At di na po tayo magtatapos. Ang tunay na pagdalangin ay petisyong ito ng nangangahulugan na ginagawa nating responsibilidad na maging pagbantay sa mga lugar o sitwasyon kung saan tayo ay mas mahina sa atake ni Satanas. At iniiwan ang mga ito na parang salot. Oo. Ayaw natin ng pakiramdam na tayo mahina. Pero ang katotohanan ay mahina tayo. Sa sarili natin lakas, hindi tayo makakatayo kahit isang sandali. Ngunit ang hagad natin ay ang kalwalhatian ng Diyos at ang tagapagligtas at ang pagsunod sa kanyang kalooban. Kaya't humihingi tayo ng kanyang lakas sa walang humpay na panalangin at ng kanyang biyaya upang iligtas tayo mula sa masama. Araw-araw, oras-oras, bawat sandali. Amen. Tayo po'y manalangin. Pinupuri ka namin na dakila, Ama. Maraming salamat po sa katuruan na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Naway itong ika-6 na petisyon ay magbulat sa amin ng totoong panalangin na kami, Panginoon, ay mahina at nang marami kami nakapaligid na kalaban, hindi lamang po ang Diablo, kundi katulong ito. Ang katulong ito, Panginoon, ay sanlibutan. Ang katulong ito, Panginoon, ay aming sarili. Turuan mo kami, Panginoon, na maging karapat-dapat ang aming puso at isipan sa pananalangin na dapat namin matutunan ang mga bagay-bagay. Purihin ka, Ama. Maraming salamat po sa araw na pinagkaloob mo sa amin sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.